Sorry, nagla-live kasi ako. Mga kapuso, kasalukuyan pa rin tayong nandito sa Santa Ana, Cagayan. Ito na ang sitwasyon dito. Mas lumakas yung hangin. Mas hindi na mapigilan. Kanina, hindi naman to ganito. Check mo nga kung may audio ko, kuya. Paki-check kung may audio ko sa FB, sa Facebook. Nandito kami ngayon. Wala. Kahit ano? Meron na? Ah? Kaya, Mac, may number ka ni Miss Hana? Ni Miss Hana, may number ka? Hana Petrache. Hana Petrache, may number ka? May number ka ni Miss Hana Petrache? Nandito pa rin tayo, guys, sa Santa Ana, Cagayan, kung saan ito pa rin mas malakas ang hangin na ibinubuga at hinahampas nitong super typhoon Nando, trying to live up with its name na super typhoon. Nandito kami ngayon, nakasilong kami sa gymnasium ng Santa Ana. Ito yung gymnasium ng Santa Ana, sumi-safety lang kami dito dahil yung itsura rito ngayon, sa labas itong gymnasium katapat ng munisipyo ay hindi na maganda. Pakikita ko sa inyo kung ano ang sitwasyon ngayon. Sana naririnig nyo kung gaano kalakas yung hangin. Signal number 4 dito sa Santa Ana, Cagayan. Kanina, yung crew cab namin, halos tangayin kami ng hangin, umaangat yung crew cab namin kaya napilitan kaming huminto muna. Dinaanan din natin yung kahabaan nitong Santa Ana mula doon sa may port area pababa dito sa munisipyo. Hindi ganun kaganda yung lagay ng Santa Ana ngayon. Dito pa lang sa munisipyo, sobrang open nitong area ng munisipyo na to. At alam natin, kapag ganyang open, ay mas maraming pagkakataon na yung hangin ay talagang mararamdaman. So ngayon, marami sa mga residente dito sa Santa Ana ay nasa kanya-kanyang evacuation center. Meron sa mga may barangay hall, yung mga nasa coastal area ay inilagay na rin doon sa mga evacuation center na malapit doon sa barangay. Nag-preemptive evacuation na nung pang isang araw. Yung mga tao na nandito sa Santa Ana, hindi na natin masasabi na they are that resilient dahil ang gusto nila lumikas na. At hindi na uso yung ganun. Yung sinasabi natin na sanay na, yung mga taga rito, mga residente ng Santa Ana, kapag ganitong, bago pa man dumating yung bagyo, ay umaalis na sa kanilang area, lalo yung mga nasa coastal area, dahil sobrang delikado. Kanina pumunta kami doon, lumapit lang kami ng bahagya to check the situation ng coastal area.
yung natatanaw lang namin, sobrang lalaki at taas ng alon. At nung papunta na kami dito sa may bandang munisipyo, talagang hirap na hirap kami makatawid para lang makapunta sa MDRRMO at makapag-seek ng shelter dito sa kanilang evacuation center, dito sa kanilang gymnasium. Dito sa gymnasium, sobrang kaunti lang ng tao. Ipakita natin ulit. Ito na naman ang malakas na hangin dito. Punasan lang natin para makita nyo lalo. Basa na ang cellphone ko. Yung screen. Ito ang aking team. Trying to set up to do a live report later for Balitang Hali. At doon nyo makikita kung ano ang pinagdaanan namin going here sa munisipyo. Hirap na hirap kaming humanap ng hotel kagabi na wala doon sa coastline o hindi malapit doon sa coastline, doon sa coastal area. Para kahit pa paano, safety first pa rin dapat ang iniisip namin sa mga ganitong pagkakataon. Kaya ngayon, dito muna kami sa munisipyo dahil mahirap nang umangat. Kapag umangat yung alon doon, yun sa MDRRMO, kapag ganitong napakalakas ng hangin at signal number 4 or number 5, kahit doon sa 3, talagang umaabot daw ng 5 metro yung ating taluyong o yung storm surge na tinatawag. Kanina nagtatanong tayo kung may bahang area ba. Mga bandang alas 9 pa yon. Ang sinasabi ay ang bahang area lang ay dun sa Tangatan Zone 6. Sinubukan namin hanapin kung nasan yung Tangatan Zone 6 pero wala tayong hindi tayo makatagos dahil nga sobrang lala na nung nangyayaring hangin dito sa area ng Cagayan, ng Santa Ana, Cagayan. To give you somehow an idea kung ilang oras na itong pagbayo ng Super Typhoon Nando. Mag-alas 11 ng gabi, inaabangan na namin itong Super Typhoon Nando. Halos sobrang hina pa nung hangin at nung ulan. Pero ngayon, tignan nyo naman, 12 oras ng bumabayo o nagpaparamdam dito sa Santa Ana, Cagayan. Itong Super Typhoon Nando, ayan, nagsisiliparan na. Yung mga dapat magsiliparan. Yung barrier doon sa bandaron, makikita natin, pakita natin, tumumba na rin yung barrier. May basketball court dito pero yung ring na yan, kahapon pa yan nakataob para safety na hindi pa rin din. Pero sobrang lakas, feeling ko kung nakatayo yan ngayon, tatangayin din niya ng hangin. We're just hoping everyone ay okay sa ganitong kalagayan ng panahon. Ayon sa latest situational report ng PDRRMO ng Cagayan, ay nasa mahigit 2,900 na ang mga apektadong individual dito sa buong Cagayan. At dito naman sa bandang sa area ng Santa Ana, nasa 703 families na. Naririnig nyo ba? Ang dapat marinig. Yan muna ang latest siguro mula rito sa Santa Ana, Cagayan, everyone. I still have to do a live report for Balitang Hali. Pasok muna kami. Itong team ko, Kuya Jonathan and Kuya Mac. Yan muna ang latest mula rito sa Santa Ana, Cagayan, Nico Ahe, para sa GMA Integrated News.